Ngayon ay ating ibida ang kwento ng mag-asawang kinulang sa tiwala kaya ang relasyon ay nasira. Hindi gusto ng ina ni Jason ang kanyang manugang na babae na si Emma. Sa simula pa lamang, naniniwala siya na hindi nababagay ang isang anak ng ordinaryong guro para sa kanyang anak na isang kagalang-galang at masipag na CEO ng isang kumpanya. Palagi niyang pinaalala sa anak na mali ang napili nitong babaeng pakakasalan. Gusto niyang iwanan ito ng anak habang maaga pa upang sa huli ay di na ito magsisi. Pero si Jason ay hindi nakinig sa pagbabanta ng kanyang ina at pinakasalan ng babae kahit nasa kaliwat ka ng pagpapaalala nito. At dahil sa nangyari, galit na galit ang ina ni Jason. May pagkakataon pang hindi siya kinakausap nito at nagkunwari na lang natanggap ang asawa. Sa bawat pagkakataon ay sinusubukan ng ina na ipasok ang kanyang opinyon sa pakikipag-usap sa kanyang anak. Humahantong pa sa punto na sinisiraan nito si Lauren sa kanyang kawalan ng karanasan at kakayahan na manatili sa bahay. Sumbat pa nito na walang silbi ang asawa at madalas nang ngumiti sa ibang mga lalaki kahit na ito'y kasinungalingan lamang. Gayon pa man, hindi naniniwala si Jason sa kanyang mga salita. Pinagkatiwalaan niyang mahal siya ng kanyang asawa at hindi man lang papasok sa isip nito na lokohin siya. Isang araw ay bumalik si Lauren mula sa kanyang ina at umupo sa tabi ni Jason na naglalambing. Ngunit may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. "May problema ba?" Ang tanong ni Jason. "Nakita mo ba si Mama? Pupunta sana sa resort kasama si Melanie pero hindi siya pinalis ng kanyang amo sa trabaho. Matagal nang inaasam at iniintay ng kapatid ko ang trip na to kaya madalas managinip ng tungkol sa dagat. Pinakiusapan ako ni Mama na sumama sa aking kapatid pero syempre gusto ko munang itanong sa iyo kung papayag ka o hindi." Tugon ni Lauren na may halong pag-alala. Nagbuntong hininga si Jason na may kasamang ngiti. "Syempre pumapayag ako. Magiging kapakipakinabang din para sa iyo na makakuha ng sariwang hangin sa dagat." Masayang niyakap at hinalikan ni Lauren ang kanyang asawa. Sinabi niya na mamimiss niya ito ng sobra. Muling naisip ni Lauren kung gaano siya kaswerte sa kanyang asawa. Makalipas ang 1 linggo, umalis si Lauren kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang magpahinga at magbakasyon. Agad na miss si Jason ng kanyang asawa. Ang apartment ay naging masyadong malungkot na tila nawalan ng laman at tila nawala ang isang bahagi ng kanyang sarili. Madalas siyang tinatawag ng kanyang ina na nagsasabi ng kung ano-anong pangit na pahiwatig. Bakit hindi mo bisitahin ang kanyang ina? Baka kailangan niya ng tulong. O baka naman, natatakot ka na pumunta ka sa kanila at pagbuksan ka ng kanyang kapatid na babae. Sapat na ang buhay ko sa mundo at hindi ako magtataka kung ang Lauren mo ay nagbakasyon kasama ang isang lalaki o marahil baka kasama ang kanyang amo. Galit na galit si Jason sa kanyang ina dahil sa ganoong pag-uusap. Nagbanta siya na hindi na ito kakausapin pa kung hindi titigil sa pangiinsulto sa kanyang asawa. Ngunit naayos pa rin ang mga pagdududa dahil sa tiwala niya sa kanyang asawa. Isang araw, habang gumagamit ang ina ni Jason ng social media, sa di inaasahan ay may napansin ito at agad naman niya itong ipinadala sa kanyang anak. "Tingnan mo ng mabuti ang asawa mo, Jason." Habang nagtatrabaho si Jason, nasulyapan niya ang nakangiting si Lauren na tila masaya sa larawan. Nang itatago na sana niya ang cellphone, ay bigla siyang may napansin na nagpawala ng ngiti sa kanyang mga labi. Nakita niya ang anino at malinaw na hugis ng isang lalaki. Pumasok sa kanyang isip na isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi kapatid ni Lauren ang kumuha ng larawan, ngunit isang lalaki. Halos hindi mapakali si Jason. Naghintay hanggang gumabi. Alam niyang tatawag si Lauren gaya ng nakasanayan. Nang tumunog ang cellphone, agad niyang sinagot ito at napaatras sa gulat nang marinig ang sinabi ng asawa. "Honey, may balita ako sa'yo. Buntis ako." Sigaw ni Lauren na tuwang-tuwa. Si Melanie naman ay sumagot ng may kumpiyansa sa huli. "Talaga? Sino ang kumuha sa'yo ng larawan?" Galit na tanong ni Jason. Ni hindi pinapansin ng asawa sa kung ano man ang sinasabi nito, kaya napatigil si Lauren sa pagsasalita. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba ang reaksyon ng kanyang asawa. Samantala, naguguluhan si Jason at hindi na sigurado na ang pinagbubuntis ni Lauren ay mula sa kanya. "Oo, tama ang nanay ko. Palihim kang nagtataksil. Sinungaling ka. Magkalimutan na tayo. Tandaan mo, ipapadala ko ang mga gamit mo sa iyong ina." Galit na sigaw ni Jason at pinatay ang cellphone. Hindi naiintindihan ni Lauren ang nangyayari sa kanyang asawa. Nasasaktan siya, ngunit pinilit niyang pigilan ang kanyang mga luha upang hindi magalit ang kanyang kapatid. Nang makatulog si Melanie, lumabas si Lauren saglit at hinayaan tumulo ang kanyang mga luha. Nagbaka sakaling baka tumawag ang kanyang asawa para humingi ng tawad, ngunit ni isang tawag ay wala siyang natanggap.
Umiikot ang ulo ni Lauren at nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na nangyayari sa kanya ang lahat ng ito. Bumalik siya sa apartment at sinubukang kausapin ang asawa. Ngunit malinaw na ayaw siya nitong makausap. Naisip ni Lauren na baka natatakot si Jason sa magiging responsibilidad sa bata at nagpa siya na alisin sila sa kanyang buhay. Napagpasyahan ni Lauren na kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para maipanganak ang bata at siya mismo ang magpapalaki dito. Sisiguraduhin niya na wala siyang kakailanganin mula kay Jason. Makalipas ang 1 taon, habang naglalakad si Lauren sa parke kasama ang kanyang anak na nakatulog sa kanilang pamamasyal, ay muli niyang naisip si Jason. Sa mga panahon na nagdaan ay hindi man lang tumawag ang kanyang dating asawa para magtanong tungkol sa sanggol, kahit na napatawad na niya ito noon pa man. Dahil sa kabila ng malungkot na pagtatapos ng kanilang kwento ay mayroon din naman silang magagandang pinagsamahan. Nagambala si Lauren sa kanyang malungkot na iniisip nang biglang may nagtanong na lalaki. "Excuse me, maaari ba kitang makunan ng larawan? Hindi kasi mapakali ang aking kalooban hanggat hindi ko nakukunan ng larawan ng isang magandang babaeng katulad mo." "Robert nga pala." Ngumiti naman si Lauren ngunit nainis siya sa kanyang isipan. Pagkatapos hiwalayan ni Jason ang kanyang asawa, tila ba tinamaan siya ng kamalasan at nawalan na ng kontrol ang kanyang buhay. Hindi na niya nagagawa ng maayos ang kanyang trabaho, hanggang bumaba ang kanyang katayuan sa kumpanya. Naiintindihan ni Jason ang kanyang sitwasyon, ngunit hindi siya tulad ng dati na ganado magtrabaho. Simula ng pagtaksilan siya ni Lauren, umabot siya sa puntong papalit-palit ng babae. Hanggang sa nereto siya ng kanyang ina at umaasa na magtatagal sila. Tumagal ng ilang buwan ang pagdidate nila ni Patricia, ngunit tila ba may hinahanap siya sa isang babae na bubuo sa kanya tulad ng kanyang dating asawa. Isang araw, hinikayat si Jason ng kanyang ina na kumuha ito ng tiket para sa isang bakasyon kasama si Patricia. Sa isa sa napakaganda at sikat na resort upang masolo nila ang isa't isa. Walang magawa si Jason kundi pumayag dahil sa pagpupumilit ng kanyang ina, kahit na ito ay labag sa kanyang kalooban. At biglang pumasok sa kanyang isip ang lugar kung saan siya pinagtaksilan ni Lauren. Makalipas ang 2 linggo, habang naglalakad sina Jason at Patricia sa resort, naisip nilang kumuha ng larawan sa mismong tapat kung saan nakita ni Jason ang anino na lalaki ng kanyang asawa. Kumuha si Patricia ng mga larawan at ipinakita kay Jason ang lahat ng nakuhaan nito. Sa puntong iyon, laking gulat ni Jason dahil sa kanyang nakita. Tila ba isang postura ng lalaki ang lumabas sa anino ni Patricia. At muli niyang naalala ang lalaking kumuha ng litrato ng kanyang dating asawa. Napalingon si Jason at doon niya nakita ang isang estatwang bato na hugis lalaki at mabilis niyang naunawaan ang lahat ng kanyang masamang pagkakamali. Mula sa pinagkakatayuan nila, ipinagtapat ni Jason kay Patricia na hindi niya ito gusto at napipilitan lang siya dahil sa pag-uudyok ng kanyang ina. Umalis si Jason habang si Patricia ay naiwang malungkot at mag-isa sa resort. Dali-dali namang umuwi ng bahay si Jason. Pagdating sa bahay, pagsisisi at galit sa kanyang sarili ang kanyang naramdaman. Hindi niya lubos maisip kung gaano kalaki ang kasalanang nagawa sa kanyang dating asawa. Naisip ni Jason na siya mismo ang sumira sa masaya niyang buhay at nasira din niya ang buhay ni Lauren lalo na ang kanilang anak. Parang sasabog ang kanyang ulo kakaisip dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Hindi rin niya alam kung saan siya magsisimula upang hanapin ang mga ito. Kung noong ko pa nalaman na isa lang palang estatwa ang larawang nakita ko, hindi na sana nasira ang pamilya ko. Isa akong malaking tanga. Ano bang ginawa ko? Kahit humingi ako ng tawad, wala na akong magagawa. Sinira ko ang lahat. Sigaw ni Mark na galit sa sarili. 2 batang lalaki ang masayang naghahabulan sa pasilyo. Masayang masaya at walang bakas ng pag-aalala kundi kaligayahan lamang ang nararamdaman ng mga ito. Robert, maaari bang bantayan mo mga bata? Titingnan ko lang kung sino ang kumakatok sa pinto. Ang sabi ni Lauren at nagulat ito sa nakita ng buksan ang pintuan. Mukhang nahuli na ako ng dating. Kitang-kita sa mukha ng lalaki ang pagsisisi, hinagpis at sakit na nararamdaman. Tanong ni Jason na halatang nagsisisi. Kamusta ka na? Masaya ka na ba ngayon? Oo naman Jason, sobrang saya ko ngayon sa piling ni Robert. Isa siyang responsabling ama at hindi niya ako pinabayaan. Lalo na ang anak ko nung panahong di ko alam kung saan ako magsisimula. Tanggap niya kami. Tanggap din kami ng pamilya ni Robert. At minahal nila ako ng walang pag-aalinlangan. Tugon ni Lauren na may kasamang galit sa kanyang puso. Teka nga pala, anong masamang hangin ang nagtaboy sa'yo dito at napadpad ka? Paano mo na lamang dito kami nakatira? Gustong-gusto ni Lauren isumbat ang lahat ng sakit. Lahat ng hirap at pighati na ginawa sa kanya ni Jason.
Ngunit isinantabi niya ito nang makitang unti-unting tumutulo ang luha ni Jason sa kanyang mga mata at tila nagsisisi sa kanyang pagkakamali. Biglang nag-iba ang nararamdaman ni Lauren. Ang dating puot at galit na gusto niyang isumbat ay tila napalitan ng awa at konting pagmamahal para kay Jason. Paano ako? Paano anak natin? Paano tayo? Sumbat ni Jason. Ha? Ano, Jason? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ngayon babalik ka kung kailan maayos at masaya na ang lahat? Sa loob ng ilang taon, ni minsan ba sumagi sa isip mo kami ng anak mo? Ni minsan hindi niya naranasan ang pagmamahal ng kanyang tunay na ama dahil naduwag sa responsibilidad. Mabuti pa nga si Robert, inaruga niya ang anak mo kahit hindi sila magkadugo. Ikaw, ano? Ano nagawa mo para sa anak mo? Di ba wala? Nandun ka sa ilalim ng anino ng nanay mong mata pobre, nagpapakasaya. Ako nandito nagpapakahirap kung paano ko bubuhayin ang anak mo. Kahit anong gawin kong mabuti, demonyo pa rin ako sa paningin ng nanay mo. Naisip mo ba yun, Jason? Ang kapal ng mukha mo. Galit na sumbat ni Lauren kay Jason. Umalis ka na, Jason, parang awa mo na. Huwag mo nang sirain ang buhay ng anak mo na minsan ay pinagkaitan at sinira mo na. Walang nagawa si Jason. Hindi siya makakibos sa kanyang kinatatayuan. Napatungo na lang siya at tila gusto na niyang mawala sa mundo dahil sa sakit at pagsisising nararamdaman. Alam niya sa sarili niya na kahit bali-balik na rin pa ang mundo ay hindi niya muling mababawi pa ang minsang pagkakamaling nagawa niya. Biglang bumukas ang pinto na isinara ni Lauren upang hindi marinig ni Robert at ang mga bata ang pag-uusap nila ni Jason. Mami, sino siya? Tanong ng anak ni Lauren. Wala anak, may tinatanong lang siya. Isa siyang delivery boy. Halina kayo, handa na ang pagkain. Malakas na boses ng ina ni Lauren na papalapit sa kanila. Susunod na po. Hindi namin kailangan ng anuman tulong galing sa iyo, Jason. Mabuti pang umalis ka na. Sabay sarado ng pinto sa harapan ni Jason. Masaya na si Lauren sa piling ni Robert at mahal na mahal niya ito. Pati sa nanay nito na ni minsan ay di siya kadama ng panglalait. Pantay ang pagmamahal at tingin nito sa kanya kahit alam pa ang kanyang nakaraan. Minahal at tanggap silang mag-ina at hindi rin ito nakialam sa pagsasama nila. Pinatunayan na Robert ang mga pangako niya kay Lauren. Hindi mahalaga ang nakaraan ng isang tao upang mahalin ito at irespeto. Samantalang si Jason, ni pangalan ng kanyang anak ay di man lang nalaman at naiwan itong malungkot at nag-iisa. Salamat sa pakikinig at sana ay may natutunan tayo sa kwento ng buhay ng mag-asawang Jason at Lauren. Kung paano nagsisi si Jason sa huli dahilan sa hindi niya pinakinggan ng asawa at mas nakinig sa ina. At kay Lauren na nahanap ang respeto at pag-aaruga sa iba. Ito nga pala ang inyong ineng na nagsasabing, hindi naman masama kung makinig tayo sa payo ng ating mga magulang. Ngunit dapat ay may limitasyon lalo na kung hindi ikagaganda ng relasyon. Lalo na sa mag-asawa, dapat may tiwala kayo sa isa't isa. At kung may problema man, ay pag-usapan yung dalawa. Hindi na dapat ipadaan pa sa iba at lalong huwag makinig sa sinasabi ng mga tsismosa. Dahil ang maling desisyon ay nakakasira ng relasyon.